Hey! Purihin po natin ang Panginoon. Come on, church! Palapahan natin ang Panginoon. Sige po, ibigin natin ang palakpak sa Panginoon. Hindi para sa akin yan. Woo! Welcome to SGC once again. It's Sunday. It's the last Sunday of June. At by the way, my name is Laverne Ducot para po sa ating mga online viewers. And we welcome you today. Kami po ay excited as usual dahil kayo po ay kasama namin at kami po ay sinasamahan ninyo sa araw pong ito. And of course, this is Solution Grace Church. At kung kayo po ay naghahanap ng church, kami po ay located ground floor ng Unit 114E. Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. Yan. So sa mga naghahanap po, please join us every Sunday at ang ating pong worship service ay nagsisimula ng 9:30 ng umaga. So talagang kami po yung masayang-masaya dahil sino dito ang pinagpala ng Panginoon sa ating praise and worship? Amen! And we praise God dahil tayo po ay nadagdagan sa pamilya ng praise and worship. Palakpakan natin ang ating mga kasama sila, Brother Makoy at saka si Sister Jackie. Ganda, no? Talagang ramdam na ramdam mo ang pagpupuri ng bawat isa sa atin. Of course, we would like to thank also ang Panginoon sa buhay na ating mga praise and worship team. Kay Kuya Gab, kay Kuya Jetro, at saka kay Kuya Aves who led us sa ating praise and worship. Amen. So pwede ba nating batiin na ating mga katabi? Parang hindi kayo masyadong, hindi ko kayo masyado makita. Yon, good morning. And of course, gusto nating pasalamatan ating mga kaibigan. Gusto kong i-welcome especially, for the longest time, I think 3 months, yata hindi natin nakita si Ate Presi. So Ate Presi, thank you for joining us today. At ang good news, nagulat ako. Siya na ang nag-drive mula sa bahay nila patungo dito. At ang isa pang good news, mukhang magpapalit yata kami ng sasakyan. Kaya daw dumating dito, siya muna magdadala ng sasakyan ni Brother Robert. Iiwan niya sa akin yung sasakyan niya. Para, joke lang. Sumimangot Sister Presi, thank you for joining us. And we hope na makasama po namin kayo ng mas marami pang panahon. And of course, na-miss natin. Gaya ng sabi ni Kuya Gio, si Attorney. Attorney, thank you. Yes. Alam niyo, blessed tayo, di ba? Even last Sunday. And sayang wala si Brother Joel na nagbigay sa atin ng message last Sunday. Sino po napagpala dito ng message last Sunday? Ganda! Amen! Sabi ni Brother Joel, huwag kayong pawawala. Brother Joel, we miss you. At kay Sister Sally, sayang wala si Sister Sally at si Brother Joel. Meron lang pong mga kinakailangan gawin. And of course, we would like to welcome mga kapatid natin mula sa Antipolo. Ayan, ang butihing nanay ni Kuya Jetro, yung kanina nag-base. Diba? Ayan, so maraming salamat and kanyang mommy at saka si Jaira. Ayan, Jaira, hello. Malaking bata rin to. Si Jaira, yung mga members natin malalaki sa pastor nila Kaya pag nagpapapicture, dapat laging nasa unahan ako So, of course, we would like to greet each and everyone na kasama po natin online. And we also would like to greet yung ating birthday celebrant. Hindi kami nakatikim ng sabaw Si Ate Ashley, happy birthday. Dalaginding na si Ashley, Day 2! Iyon Yan talagang alam niyo, nakakatuwa po dahil sabi ko nga sa Panginoon habang inaaral ko po itong message natin this Sunday, ay susundan ko yung mensahe ni Brother Joel dahil nag-usap kami. And as we all know, I believe, alam niyo po, as a church, we are not just celebrating Father's Day. Kasi sabi nga nila, yung Father's Day once a year lang Daig nung Tuesday, yung Tuesday, every week may Tuesday, di ba? Since last Sunday of the month, we're still celebrating Father's Month. So, tutuloy natin ating mga pag-uusapan. At ang atin pong sineselebrate, of course, yung Father ng mga fathers. Walang iba kundi ating Panginoon.
And I'm so excited about this message. At susundan po natin kasi ang ganda po ng mga tinalaki natin last Sunday, all about inheritance. At doon tayo magti-take off ngayong araw na ito. Are you excited for the message? Amen. So sige po, tayo po muna ay lumapit at manalangin at magpagabay sa Panginoon. Aba, we thank you once again for this Sunday. Kami po ay pinagpala at ganap na pinaburan dahil nagsama-sama na naman kami sa iyong tahanan. Nang sa gayon, O Diyos, ay patuloy mong busugin ang aming mga kaluluwa na iyong salita. And I pray, Abba, that you would use me as your mouthpiece. Mailahad ko po at maipahayag ko ng malinaw sa aming mga kapatiran ang iyong mensahe na sadyang mapagpalaya. Ang iyong biyaya na sa aming mga pagdududa at alinlangan ay magpapalaya sa aming mga kaluluwa at magpapamangha sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan at sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyo, O Diyos. Tulungan niyo po kami at maunawaan po namin ang mga salita mo. At even, Lord, yung mga kapatid namin nanonood online, hipuin mo ang kanilang mga kaluluwa. At patuloy po namin maunawaan at lubusan po namin maisapamuhay ang mga salitang ito na nagmumula sa iyong salita. Lord, all of this we pray and we claim in Jesus' name. Amen and amen. Amen. So muli po, pwede po bang tingnan ninyo yung mga katabi ninyo? Kasi baka nakakalimutan nyo na yung mga itsura na inyong mga katabi. Sabihin nyo, good morning. Yan. Di ba? Ang sarap pagmasdan ng mga mukha ng mga kapatiran. Di ba sabi nga sa Biblia, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid na nagsasama-sama ang mga magkakapatid. Alam niyo po, it's good to be in the house of the Lord. And the safest place in the world, it's in the house of the Lord. Amen. Kasi pare-parehas po ng Espiritu ang mga mananampalataya. So pag tayo po nagsama-sama, naniniwala po tayo na tayo po bilang ecclesia, church, the called out ones ay talaga namang nandun po ang pag-iingat sa atin ng Panginoon. Amen. Amen. And of course, gaya po na sinabi ni Kuya Aves kanina, we praise God for the life of Kuya Albert na para po sa kabatiran ng ating mga kapatiran, wala pong dapat ipag-alala dahil siya po ay talaga namang iningatan ng Panginoon. At siya ngayon ay namamahinga. Hindi mo na namin siya pinasimba. Kailangan mo na niya mamahinga. At alam niyo na, pag mga may bakal sa katawan, talagang kinakailangan mo ng isanay yung bakal sa kanyang katawan. At baka, mahirap na baka dumikit dito sa mga bakal-bakal natin So, Kuya Albert, sa inyong mag-asawa, si Sister Jen, relax lang po kayo dyan. Chill and enjoy the message na atin pong pag-uusapan ngayong umaga. So, ang atin pong topic for today ay gaya po ng as promised kanina ay susundan natin yung mga pinag-usapan natin last Sunday na I believe na bawat isa po sa atin ay napagpala. At salamat sa buhay ni Brother Joel. And we're praying na makasama po natin siya maging regular din na magbibigay ng mensahe. Di ba? Gusto niyo po ba yun? Ako gusto ko yun Kasi masarap din yung nanonood at nakikinig din ng salita ng Panginoon na binibigay ng kapatid natin sa Panginoon. So Brother Joel, thank you so much for giving your time and ang inyong puso sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. So atin pong message for today, it's entitled, Inherit All of God's Gifts in Christ. Wow. Pag sinabi natin gift, ano pong ginagawa natin sa gift? Binabayaran ba ang gift? Of course not, di ba? Pag may nagbigay po ng regalo po sa inyo, inaalipusta nyo yung nagbigay. Pag sinabi mo, magkano to? Halimbawa, binigyan ako ng gift ni Brother Junix. Hindi mo na itatanong, malapit na birthday ko, bro. Hindi naman sa pinagkakalat ko, July. So, pwede na pag-ipunan. Halimbawa, may binigay na regalo si Brother Junix. And then, nung inabot niya, halimbawa, bro, pastor, ito yung regalo ko sa'yo. And then, sinabi ko sa kanya, magkano to, bro? Di ba parang hindi ko pinapahalagahan yung regalo? At ang regalo po, pag binigay sa'yo yung regalo, all you have to do, you have to believe it. Sa akin ba to? And then, say thank you. Then, gamitin mo yung regalo as a gesture na nagpapasalamat ka doon sa nagbigay. At kapag ginagamit nyo po yung regalo na binigay sa inyo, natutuwa yung nagbigay. Amen? So, meron po mga ibinigay sa atin ng Diyos at ito po inapa sa atin because of what Jesus did on the cross. Amen and amen. So, ngayon po, ay sususugan po natin ating mga pag-uusapan, of course, with a question. And this is our question for today. What are the riches of God's inheritance in Christ's
for us. So ibig sabihin yung inheritance sa Tagalog ay mana, hindi lamang po ito basta isang mana, napakaraming mana na ibinigay sa atin. At kapag mana, ibig sabihin ibinibigay ang mana sa mga anak ng mga magulang. So hindi po natin natatanggap ang mana dahil sa ating mga ginawa o mga gagawin pang kabutihan. Hindi po. Natatanggap natin ating mga mana sa ating mga magulang dahil tayo po yung mga anak. Yun lang ang basihan. Yun lang ang qualification. Amen? So what are the riches of God's inheritance in Christ for us? So ito po mga kayamanan na ipinamana sa atin ng Diyos ay naging posible na mapa sa atin because of what Christ has done on the cross. Yun po yung ating pinagbabasihan. So kung bakit po napa sa atin ang mga kayamanang ito, hindi po dahil sa ating kabutihan, hindi dahil sa ating kabaitan, hindi dahil sa ating pagsunod, hindi po sa obedience natin. It's all about the obedience of Christ. Amen. Sa kanya pong pagsunod sa Diyos, sa kanyang Ama, na kung saan siya po ay inilaan sa mundong ito para isilang magdusa at mamatay alang-alang sa katubusan ating mga kasalanan. So sa kanya pong pagsunod, sa kanyang obedience, nakamit po natin itong mga mana na inilaan sa atin ng Diyos. So ang lahat na ito ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. So as we start, let's define po muna yung ibig sabihin ng inheritance. Kasi alam ko may teacher po tayong kasama and I would like to greet si Teacher Nelly. Hello, Teacher Nelly. Yan. Alam niyo po, pag mga teacher talagang naalala ko pag nag-aaral kami nung araw, dapat dinidefine mo muna yung mga termino para naintindihan natin. So, kinausap ko si Miriam at saka si Webster. Sabi ko na ibig sabihin ng inheritance. So, ang definition po nito, something that is or may be inherited. Second definition, the act of inheriting property. And yung fourth definition, tinignan ko, possession. It's something na nilaan para sa iyo. At ito pong word na inheritance, it's synonymous sa mga salitang ito. Bequest, birthright. Diba? Makakamit mo yan because ikaw ay anak ng nagbibigay sa iyo. Legacy, heritage, and patrimony. Wow. So ito po, sa Tagalog, tinignan ko, ano ibig sabihin ng inheritance? Ito po ay mana. Sino dito ang may tatanggaping mana sa ating mga magulang? Ako po, pastor. Golden postizo ng aking mga magulang. Diba? Alam nyo, nabanggit ko yung postizo, bakit po di ba napaka-precious ng postizo? Pag inuhubad ni nanay at ni tatay, nilalagay sa basong may tubig. Bakit nilalagay sa basong may tubig? Kasi nga precious ito eh. Tapos mamaya hindi mo namamalayan, nilalagyan na nila ng mga halaman, tapos may mga isda nang lumalangoy. At yung isda, nakikita mo na lumalaki na siya dahil napagyaman siya nung false teeth ng mga magulang mo. So, mali mo, baka gold naman, pwede mong ibenta later on. No, Kuya Nep? Pwede, ano? So, ngayon po, alamin natin, ang pag-aaralan po natin ngayong araw po ito, babalik tayo dun sa pamosong talinhaga o parable found in Luke chapter 15. Alam niyo po dito sa Luke 15, meron pong tatlong uri ng parable. The first one is the parable of the lost sheep. It speaks of Jesus at saka tayo. Tayo pa rin yung lost sheep doon. Yung second parable naman, it's the lost coin. Na yung babae, it typifies the Holy Spirit. Kung yung the lost sheep naman, may shepherd doon, yung shepherd doon, it typifies our Lord Jesus Christ. Yung babae naman who found the lost coin, it typifies the Holy Spirit. Pero hindi po tayo maglalagay doon. Papatuloy natin yung mga sinimulan natin doon sa ikatlong famous na parable, which is the parable of the prodigal son. So alamin natin kung ano ba talaga ang tinitibok ng puso ng ating Ama sa Langit. Kasi po, sa tagpong ito, kung atin pong babalikan ng kasaysayan, para meron lamang po kayong alam at kung saan tayo nanggagaling at kung saan din po nanggagaling ang Panginoon Hesukristo. Kasi one time, nung nagpapaliwanag ang Panginoon tungkol po sa puso ng kanyang Ama, of course, si Jesus at saka po ang Ama, sabi ng Luke chapter 10 verse 30, I and the Father are one. Jesus is God's will in action. So nagkakaisa po sila ng kanyang Ama. And then, napansin ng mga Pariseo at mga Eskriba, itong taong ito, referring to Jesus, sinabi nila, masyadong malapit ito sa mga makasalanan at saka sa mga
tax collectors. Kaya po, nang sa gayon maintindihan po natin, ano ba talaga ang puso ng Ama? So once again, ang puso ng Ama at ang puso ng Panginoong Hesukristo ay isa because sabi po niya in John 10:30, I and the Father are one. So tignan po natin yung pinaguhugutan ng ating istorya bago po natin ilatag sa inyo kung ano itong parable of the prodigal son. Luke 15, verses 1, 2, and 3. Kuya, sige nga, pakilagay nga dito. So habang inaantabayanan po natin ating PowerPoint, na alam niyo po ang layunin natin sa ating church. Gusto ko pong maintindihan natin na sa atin pong paglago bilang mananampalataya, pag sinabi natin paglago, ibig sabihin nakikilala natin ang puso ng Panginoon. Hindi lang tayo narito sa church na, kilala ko ang Diyos. Kilala mo ba? Na hindi lang basta kilala, ikaw ba'y may personal na relasyon sa Diyos? Sabi po ng 2 Peter chapter 1 verse 2, grace and peace be multiplied to you. It's through the knowledge of God and of our Lord Jesus Christ. So, kapag nakikilala po natin ng lubusan kung sino po ang ating Ama sa langit, ang ating Diyos, at kung ano po yung mga tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, mananagana po sa atin yung biyaya at kapayapaan. Sino po dito ang gusto na nananagana ang biyaya at kapayapaan? Amen! So, ibig sabihin, ang biyaya at kapayapaan, pwede pala siya mag-multiply. Ako gusto ko yun. So, how will this happen? It's through the knowledge of God and of our Lord Jesus Christ. So, kaya po tayo merong Bible study every Tuesday night, yung Solution with Laverne Ducot. It's because the more po nakikilala natin ang ating Panginoong Diyos, lumalalim po yung at nananagana ang biyaya at kapayapaan sa ating mga buhay. So, let me give you itong Luke 15, verses 1, 2, and 3 habang inaayos natin. May problema ba sa ating PowerPoint, mga kapatid? Okay, mag-alala, okay lang, naintindihan ko yan. Don't panic, kalma, sabi nga ng kanta. Bigla ako mapasayaw dito ng kalma. Sabi ng Luke 15, verses 1 to 3, sa mga kaibigan po natin online, then all the tax collectors and the sinners drew near to Jesus to hear Him. So napakinggan po nila ang magandang balita ng Ebanghelyo. Naglapitan yung mga makasalanan sa Kanya. Wow! So, ibig sabihin, kapag napakinggan pala ng mga makasalanan ng Ebanghelyo, hindi sila lalayo. So, kung may mga lumalayo sa inyo ngayon, kapag sinasabi niyong pinapahayag niyo ang salita ng Panginoon, mukhang hindi Ebanghelyo na napapakinggan. Pero kapag lumalapit ang mga makasalanan, mga tax collectors, mga scammers, mga prostitutes sa inyo, ibig sabihin, they are hearing the message of the gospel. Verse 2, Luke 15, still. And the Pharisees and scribes complained, saying, this man, capital M, referring to Jesus, receives sinners and eats with them. So he spoke this parable to them, saying, so yun na. Kaya nagsimula na po ipahayag ng Panginoong Hesukristo itong napakagandang parable na ito. Now, gaya na sinabi ko kanina, in Luke 15, napaka-famous po nitong the parable of the prodigal son. But for me, that shouldn't be the title. Dapat, sabi ng Luke 15 verse 11, basahin ko lang po sa inyo, then Jesus said, a certain man had 2 sons. So dapat pala, hindi natin kinikilala itong famous parable na ito na the parable of the prodigal son. Because it's all about a certain man who had 2 sons. So sino itong certain man na ito? It's the father. So I would suggest, ang maganda pong title talaga na ating pag-uusapan, it's the parable of the father, of the prodigal son. Kasi for the longest time nakasanayan natin pag pinag-uusapan ng Luke 15, verses 11 till 32, ano yan? Tungkol yan sa the prodigal son. Hindi po dapat ganun. Dapat,
Nakafocus tayo dun sa Father na mabuti at sa kanyang mga mabuting ginawa, sa kanyang pasaway na anak. Alam niyo po, pa nagbibigay ng talinhaga ang Panginoon Jesucristo. And even po, pa nagbabasa kayo ng Biblia, in the Old Testament, you have to look for Jesus. At nagbibigay po ng mga typology. Hindi po minamagnify Bawa, nagbabasa kayo at nag-aaral kayo ng salita ng Panginoon sa Old Testament. Halimbawa, nandun po kayo sa mga kwento ni David, ni Elijah, ni Moses. Huwag niyo pong i-focus ang attention niyo sa kanila. Hanapin niyo si Jesus. Ang tawag po dito ay typology. And in this case, atin pong Luke 15, verses 11 till 32 na the parable of the father of the prodigal son, yung pong father dito, he typifies our heavenly Father. Yung son dito tayo. Pangkaraniwan, ang church, pag pinag-uusapan ito, nakafocus dun sa son, the parable of the prodigal son. Alam natin pasaway tayo Nakafocus dun sa masasamang ginawa sa tatay. But this shouldn't be the case. Dapat nandun tayo sa Father at sa kanyang mga magagandang ginawa sa kanyang pasaway na anak. Alam niyo, ganito rin po ang gospel. Sa gospel, kasi pangkaraniwan, pag may pastor po na umaakyat sa pulpito, tumatayo at nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Na pangkaraniwan po, ang mga relihiyon na papanood natin, ang tinatalakay, yung mga ginawa ng tao. Kasi nga, nasanay tayo sa the parable of the prodigal son. Iniisa-isa sa atin ang tagapagturo, yung kasalanan mo, yung kasalanan ko. Pero si pastor laging nakakalibre, hindi pinag-usapan yung mga kakulangan niya. Pero hindi po ganun ang gospel. The gospel, according to Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 2, verse 2, sabi nung talata, "For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified." So dapat, pag pinag-uusapan po ang gospel sa pulpito, it should be the man, Jesus, the actor is Jesus. And dun po dapat naka-focus ang attention natin. And once again, I suggest na dapat po itong Luke 15, verses 11 till 32, ang title po nito ay The Parable of the Father of the Prodigal Son. So yung ating focus dun sa tatay at sa kanyang mga kamangha-mangha at mabubuting ginawa sa pasaway na anak. Ito po yung bunsong anak. So hindi tayo magto-focus dito sa anak. Although kasama siya sa kwento na nakasanayan natin, laging si anak yung bida. Now, sino po ang typology nitong anak? Tayo. Okay? Hindi natin i-magnify yung mga masasama nating ginawa bilang pasaway sa mabuting ama. So dito po, as we celebrate Father's Month, dito tayo sa Father of the Prodigal Son. At alam po natin, kung babasahin po natin ang ilan pa sa mga talata, ay malalaman po natin na, of course, mga nakalipas sa Sunday, na kanya pong hiningi ang kanyang portion, ang kanyang mana sa tatay. Alam niyo po, sa kultura ng mga Hudyo, hindi po marapat na hinihingi mo ang yaman mo kung buhay pa si Itay. Halimbawa, lumapit kunwari si Kuya Gab. Hanap tayo ng isang example na mayaman dito. At lumapit kay Kuya Ed. Alam natin, Don Ed. Halimbawa, sabi ni Kuya Gab, si Kuya Gab po yung drummer natin. Halimbawa, sinabi niya, "Papa, kukunin ko na ang mana mo." Alam niyo po, as if sinasabihan niya yung papa niya, "Mamatay ka na." Napakasakit nun para sa ama. Sa kultura po ng mga Hudyo. At yun po yung ginawa ng bunsong anak. Thank you, mga kapatid. Now, sa kabutihan po ni Kuya Ed, tignan po natin anong ginawa nung ama. Ibinigay po niya yung portion ng batang bunso. Hindi lang ng batang bunso, nadamay pa yung panganay. Amen. So, dito po, napag-alaman na po natin yon at nakuha na po ng bata yung kayamanan, yung kanyang mana. And of course, siya po ay nabuhay. He did a prodigal living. Sa Tagalog, siya po ay naglustay ng kayamanan. At nagwaldas ng kanyang pera nang walang kapararakan. Lalim ng Tagalog ko, Sabihin nyo nga, walang kapararakan. Alam niyo ibig sabihin nun? Hindi ko alam. Walang kwenta. Walang saysay. And as we all know, isipin niyo po ito, itong batang ito, kagaya natin, marami sa mga tao. Anak, even mga Christians. Alam niyo po, hindi po nagbibigay ng problema ang Diyos. Ang gumagawa ng problema, tao. Itong batang ito, nakatira siya doon sa bahay ng kanyang tatay
Wala yung isipan niya sa pagmamahal ng kanyang ama. Hindi niya alam kung gaano kayaman ng kanyang ama. Alam niyo ba't ko nasabi ito? Dahil kaya niya hiningi ang kanyang kayamanan para makalabas ng bahay. At marami po sa mga mananampalataya sa ngayon, ganun din. Sabi po ng Hosea 4 verse 6, "My people are destroyed for lack of knowledge." Sa ibang version, "My people are destroyed because of ignorance." Alam niyo pa ba't sila ignorant? Because they ignored the word of Christ. Marahil nasa church, pero hindi masyadong pinapakinggan. Nakikinig, pero yung isipan nasa labahin, nasa plantsahin, nasa mga gagawin after church, sa halaman. Sino ba dito nag-ahalaman? Sa basura. Nawalisan ko ba yung aming bakuran? So, my people are destroyed because of ignorance. Bakit may ignorance? Because they ignored the word of Christ. My people are destroyed because they lack knowledge. Hindi nag-aral eh. Available na yung salita ng Panginoon, and yet, hindi nila inalam. So, itong batang ito, hindi niya inalam. For the longest time, nakatira siya sa bahay. Ang yaman ng ama po, ng batang ito. Ganon din po tayo bilang mananampalataya. Hindi natin inaalam ang kayamanan na sadyang inilaan na po sa atin. Para kang binigyan ng ATM card, hindi mo inalam yung password. Marami mananampalataya sa ganon. So, nung sila po ay nasuong sa problema, gaya po ng bata, ito basahin ko lang po sa inyo, ang kasaysayan, siya po ay napahamak. Since siya po ay nagwalwal at namuhay na walang kapararahan, nagwaldas ang kanyang kayamanan, sino ang gumawa ng problema? Ang Diyos po ba o ang tao? Tao. Kasi pangkaraniwan, pag ang tao nasusuong sa problema, sinasabi natin pangkaraniwan, maraming Kristyano sinasabi nila, sinusubukan ako ng Diyos. Hindi po kayo sinusubukan ng Diyos. Kayo naglagay sa inyong problema. Ngayon, hindi po trabaho ng Diyos na magbigay ng problema. Ang kanya pong ministry, nagbibigay siya ng solusyon. Kaya po ang church natin, Solution Grace Church. So wag po natin sinisisi ang Diyos na sinusubukan ako ng Diyos. Hindi po. Gaya po ng bata sa kwento, siya ang naglagay sa kanya sa gusot ng buhay. Sundan po natin ang kwento. Luke 15. Dito tayo sa verses 13 until 16. Kuya Eman, pakilagay nga dun sa verses 13 till 16 nang mabasa natin. And not many days after the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and they wasted his possessions with prodigal living. Ito po yung paglulustay. Walang kapararahang pamumuhay. Inubos niya ang kanyang mana. Verse 14, but when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. Ito na, naubos na yung pera niya. Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. Verse 16, and he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. Ito na, masakit dito. So mga kapatid, tayo po bilang mga mananampalataya, huwag na tayo lumabas sa piling ng ating Panginoon, gaya ng ginawa ng batang ito. Alam niyo po, sa totoo lang, kapag hindi natin kinikilala ang Panginoong Diyos at ating Panginoong Hesukristo, mapapahamak po talaga kayo. Because sa totoo lang, bilang mananampalataya, would you believe that everything na kailangan mo sa inyong buhay at pamumuhay at sa pagiging makadiyos, nilaan na po sa atin ng Panginoon. Amen. Let me give you 2 Peter chapter 1, verses 3 to 4. As God's divine power is given to us all things. Ilan po binigay sa atin? Something sa all things. All things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. So the more po nating naiintindihan ng Diyos, nauunawaan din po natin, God, as His divine power has given to us all things, na may kinalaman sa ating buhay at pamumuhay. Now, what's the reason? By which have been given to us. Ibibigay ba o binigay na po sa atin? Binigay na. Great and precious promises. Itong problema ng mga tao, mga mananampalataya, ang problema, hindi natin tinatanggap at nire-receive. Why? Because we are ignorant of those promises. Bakit ignorant? From the word, ini-ignore kasi natin. Tuloy po natin pagbasa that through this, ano yung these dito? Great, exceeding, and great and precious promises. You may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Now, isa-isayin po natin ang napakaganda mga talatang ito. So God has given us through His divine power all things. Lahat po na kailangan natin to life sa ating buhay at pamumuhay at sa pagiging makadiyos. Alam niyo po, ang pagiging Kristiyano,
para po maibsan po yung ating kaisipan at hindi tayo mahirapan. Ang buhay po na isang mananampalataya, hindi talaga mahirap. Ang papel natin sa buhay, hindi po ito matanggap ng relihiyon. At marami mga kapatid natin, would you believe that this is the good news? Let God be the blesser and us be the blessed. Recipient lang po tayo. And the more po tayo receive sa Kanya vertically, nagiging pagpapala tayo horizontally sa ating mga kapwa-tao. Hindi tayo gumagawa, hindi tayo yung, you have to do this, do that, to be blessed by God. Hindi po ganon. That's the old law-keeping covenant. Ang biyaya, tumatanggap lang tayo vertically sa Kanya. So that kapag tayo po mayaman sa mga tinanggap natin sa Diyos, horizontally, nagiging pagpapala tayo sa maraming tao. So God has provided you everything that you need that pertains to life. To life, ibig sabihin sa ating pamumuhay. Everyday life, available na lahat yan. Just have to receive it. And godliness sa pagiging makadiyos. Now, bakit po ito ginawa ng Diyos sa atin? By which we have been given to us exceedingly great and precious promises. Nang sa gayon, sabi nung talata pa, pakita natin, having escaped the corruption that is in the world through lust. Now, if you have the knowledge, ibinigay na pala ng amang Diyos sa akin na lahat na aking pangangailangan. That pertains to life and godliness. Hindi na po kayo nagkokompromiso sa mundo. Marami po tayo sa mga kababayan sa ngayon, they call themselves Christians. Alam niyo, nasusuong sa problema ng buhay. Sila ang pumapasok sa gusot ng buhay. Kahit po mali yung mga transaksyon, marami tayong nababalitaan, sumama sa Pogo. Alam natin ang Pogo ngayon, hindi maayos na trabaho po ito. Marami din ako nababalitaan, kababayan natin, pumasok sa Pogo. Sabi nila, Christian sila. Kasi malaki daw ang kita dito. Alam niyo po, kapag ganyan ang pamamalakad natin sa buhay, hindi natin naintindihan o hindi natin pinapaniwalaan that God already provided us everything that pertains to life and godliness. Yung mananampalatayang ito, nagkokompromiso tuloy. Gaya nung bata sa kwento. Lumabas siya ng bahay nila, hindi niya alam, lahat pala ay provided na sa kayamanan ng kanyang ama. Tuloy, marami rin po sa mga Krisyano sa ngayon, this is a form of unbelief, nagkokompromiso, sumusugal sa buhay, tumataya sa wedding, tumataya sa high alay. May high alay pa ba? Kuya Gio, wala na. Hindi ako, binuwag na. Napapaghalata sa edad, ano? Tumataya sa mga online gaming. Online sabong, meron ako nabalitaan before. Online sabong, yung babae, ewan ko nabalitaan yun 2 years ago, pandemya. Sa sobrang nabaon sa utang yung babaeng ito, yung kanyang anak, I think, 8 months old na bata, ibinenta niya. This is true, mga kapatid. At nung ibinenta niya, ipinabayad niya sa utang, yung nakuha niyang pinagbentahan, sising-sisi po siya. Di ko alam kung nakita niya yung bata. Alam niyo po kasi, ang pagsusugal, it's a game of chance. Hindi po ito gawain ng mananampalataya. Kasi kapag tayo po ay nagsusugal, pag sinabi natin sugal, sumusugal ka nga, hindi ka sigurado, it's a game of chance. Nakikipagsapalaran. Ang buhay po na mananampalataya, hindi po tayo struggling. We are thriving. Amen. Kasi, kapag, alimbawa po, binigay, sabi ng Biblia, ibinigay ko na lahat sa iyo, sabi ng talata, verse 3. Everything that pertains to life and godliness. Pero still, pumupunta ka pa rin ng casino, nagsusugal, it's a form of unbelief. Sinasabi mo, Lord, mukhang hindi mo pa binigay. Kailangan kong trabahuhin to, tataya ako. Pag nanalo naman ako dito, babalatuhan ko naman ng church. Hindi po natin gawain, it's a form of unbelief, mga kapatid. As if you're telling God, Lord, medyo mabagal ang kilos mo eh. Kailangan kitang tulungan. It's a form of unbelief. Now, bakit po sinabi sa atin ng talatang ito na ibinigay na po lahat sa atin, everything that you need that pertains to life and godliness, nang sa gayon tayo po ay makawala na sa bagsak na kalagayan at sistema ng mundong ito. Para hindi po tayo nasusuong. Hindi mo na kailangan makipagkompromiso. Pag nakarinig ka ng mga, alam mo yung hocus-focus na o mga bogus na transactions, alam mo ang posisyon mo sa Panginoon eh. Hindi para sa akin yan. Hindi pare, malaki kita dito. May mga kasama tayong mga Koreans. Yung mga tipong magkano Korean. Hindi lang mga Chinese ang kasama natin. Kaya mong tayuan. Amen? At tayo po ay very bold doon. Alam natin, hindi para sa akin yan. Kasi ako'y mananampalataya. And I believe, with all my heart, sabi ng Biblia, bilang anak ng Diyos,
God has given me everything. Amen, church? That pertains to life and godliness. Hindi po ipinangako ng Diyos na lahat po tayo magiging milyonaryo. Pero pinangako niya po sa atin that He will never leave you nor forsake you. Amen? So bakit? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Bakit po tayo tataya sa mga sugalan? Loto, ano pa ba? Wedding, ending. May ending pa ba ngayon? Ano pa? Sabong. Pati gagamba. Alam niyo, kung kayo po'y tumataya sa mga ganitong bagay, nakikipagsapalaran kayo. And this is once again a form of unbelief. Now, alam niyo kung bakit? Kasi po gaya po kayo ng bata sa kwento, wala yung puso niya sa tatay niya. Hindi niya nakita yung yaman na meron sila sa kanilang kaharian, sa kanilang bahay. Kaya itong batang ito, nagpumilit lumabas na kanilang tahanan. Nakipagsapalaran at nagwalwal sa kanyang buhay. Nagpagdas ng kanyang kayamanan. Now, sabi po ng Panginoon, let God's kingdom and His righteousness be your top priority. Bakit? Ibig pong sabihin ng talatang ito, dapat ang focus na ating isipan sa ating mayamang Ama, sa pag-ibig at pagmamahal at sa provision. At kapag tayo po ay nakasuong at nakatuon lamang ating mga mata, at ginagawa nating top priority ang ating Panginoong Jesus, ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, lahat ng mga hinahabol ng mga tao sa mundo, it will be added unto you. Wow! Kaya hindi na po tayo kumokompromiso. Hindi ka na tumataya sa kung saan-saan pa. Mga kapatid, ang atin pong pananampalataya, hindi sa sabong, hindi sa wedding, hindi sa kung saan man. Mapapahamak po kayo. At kapag kayo po nagtuloy-tuloy sa pagsusugal sa kasino, maa-addict po kayo dyan. Pansinin niyo po, anything na nagiging bahagi na po ng buhay ninyo, ibig sabihin nyo na po yung dinudyos ninyo. Kapag kayo po ay sobrang consumed about the love of God, gamitin ko na po yung word dito, talagang in love kayo sa Panginoon. Alam niyo, pag ginawa niyo po ito, you're making God's kingdom and His righteousness your top priority. Anong sabi na Matthew 6:33? But seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, ano yung all these things? Yung mga hinahabol ng mga tao sa mundo will be added unto you. Sabi ng ibang mga tagapagturo, lahat ng mga needs mo will be added unto you. I beg to differ. Hindi lamang po mga needs natin, and even po yung mga wants ninyo. Amen. Okay, let's be honest. Diba, binibigay po ng Panginoong Diyos sa atin ng mga wants natin? Pag ba bumibili kayo ng bag, pag sinabi natin sa Panginoon, bag lang naman kailangan mo. Eh di sana mag-green bag na lang tayo ng SM. Yung mga bags natin, may mga brands eh. Di ba? Pag pantalon, pwede naman tayong, pantalon na lang kung saan-saan eh. Pero branded ang pantalon ninyo. So ibig sabihin, when you seek God's kingdom and its righteousness, and all these things, wants kasama dun. Lalo't needs natin, will be added. Church, added ha. Inahabol ng mundo ito, pero sa atin po, inahabol tayo ng mga pagpapalang ito. Yun ang pagkakamali ng bata sa kwento, yung bunsong anak. Amen and amen. Now, what's the kingdom of God? Magandang tanong po ito. Kingdom of God, according to Romans chapter 14, verse 17, for the kingdom of God is not eating and drinking. Hindi yung tipong masyado tayong, gamitin ko na po yung word, permit me to say this word, masyado tayong, gaya ng bata sa kwento, masiba sa inumin, pagkain, hindi pong ganun. The kingdom of God is all about righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Naalala ko yung magandang song ni Mr. Ron Kinoli. Pwede nyo isama yung Kuya Aves, ha? Righteousness, alam niyo yan, Sister Jackie? Peace, joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Kapag tayo po, ginagawa natin top priority ang God's kingdom and His righteousness, napapagyaman po sa atin yung righteousness. Alam natin that we are the righteousness of God in Christ. And believing that you are the righteousness of God in Christ Jesus, meron tayong kapayapaan. Kasi alam mo, wala na pong galit sa pagitan nyo at ng Diyos. At kapag alam po natin ang katotohanan ito, you have peace, di ba? And then you have this joy in the Holy Ghost. O di, ang sarap ng buhay. Hindi mo pinoproblema, uy, ano nang nanalo sa loto last week? Meron akong kaibigan ganun eh. Talagang kasama sa kanyang buhay. Ano bang nanalo? Tapos pag bumudukot dito sa, dividendaso. Hindi ko naintindihan yung dividendaso eh.
Inoferan pa ako nung araw nung barkada ko. Sabi sa akin, Laverne, alam mo, pwede kang maging hinete. Sa size ko daw eh. Sabi ko, ano? Kasi dapat pala doon, ano daw eh. Yung gantong katawan eh. Yayayain ko sana si Abis, di raw pwede kawawa kabayo eh. Hindi kakayanin, di ba? Hindi bibilis eh. Inoferan pa ako maging hinete. Ano? So hindi natin trabaho. Mga kapatid, hindi tayo tumataya sa kung saan man. Hindi tayo sumusugal. Kasi ang buhay po natin hindi sugal. Alam natin na tayo po pinagpala na. Amen, church? Amen and amen. So, mga kapatid, ang mga tao sa mundo, bakit sila lumalayo sa Panginoon? Sabi ng mga pinag-usapan natin previously sa ating service. Do not love the world or the things in the world. Huwag daw po natin mahalin ang mga makamundong bagay. Now, if anyone loves the world, alam niyo pong dahilan? The love of the Father is not in him. They have no idea. They have no revelation, yung mga taong to, about the love of the Father. Hindi po sila napapalayo sa Ama o hindi po sila nai-inlove sa mundo dahil hindi nila mahal ang Ama. Sabi po ng talata, because they have no revelation about the love of the Father. Kaya po tayo mga mananampalataya, it's our responsibility to tell them, the world, how much God loves them. Pag nakita po sa ating mga buhay, hindi tayo materialistic. Nakikita nila, ba't ganun? Hindi ka materialistic pero ang saya-saya mo. Yun po yung difference natin. Hindi ko po sinasabing magmukha kayong pulubi. Ang mga anak ng Diyos hindi mukhang pulubi. Hindi yung, may nakita ako before na ganun eh. Butas-butas yung damit. Kasi ganito raw yung mga anak ng Diyos, mapagpakumbaba. Hindi po ganun. Tayo po ay tinawag ng Diyos bilang mga pagpapala. Ang ibig ko lang po sabihin, hindi tayo materialistic na yung bang tipong hindi ka lalabas ng bahay, dapat ang damit mo ay branded. Hindi po ganun. Wala pong masama sa branded. Pero ang ibig ko lang po sabihin, hindi ka nabubuhay sa kung anong meron ka. Kasi po kung pag ganun po ang mindset natin, kayo na po ang pinakamahirap na tao sa balat ng lupa. So kahit ano pong meron tayo, you are contented at kayo po ay masaya. Yun ang pinakamahalaga. Alam niyo po ba, tayo ay yung nakamit natin bilang mananampalataya, ang two greatest blessings. The first one is salvation. Be grateful that you are saved. Ikalawa, healthy. Kaya nga po nagsasanta Cena tayo, communion. Ano inaalala natin doon? That we have been forgiven. Saved tayo. Ikalawa, tayo po ay malusog. Kaya nga kinakain natin yung tinapay. Yun ang greatest blessings natin. Whenever you wake up in the morning, magpasalamat po kayo. Kaya pag gumigising ako sa umaga, Lord, thank you. Nagising pa ako. At nagpapasalamat ako, gising din yung misis ko. Di ba? At gising din yung mga anak ko. Ang lalakas, maghilik. Sabi ko, Lord, thank you. Yung pusa namin pumaakyat sa kama, yung mga pusa pala gano'n, umaakyat sa kama, chinecheck ka kung buhay ka. Sabi ko sa pusa namin, buhay ako. Huwag kang muna akong kagatin. Minsan kasi nangagat sila eh. Para chinecheck daw kung buhay ka. Di ba? Blessed po tayo. Yun ang pinakamahalaga. Anong gusto nyo? May sakit yung katawan nyo pero branded ng damit ninyo? Ayoko nang ganun. Hindi mo may enjoy yun. Tayo po, we are so blessed because God has provided us everything that we need that pertains to life and godliness. Amen, church. Amen. Alam niyo po, tayo po mga mananampalataya, hindi po tayo umaayon dapat sa mundo. Bilang mga ulo at di tayo mga buntot, tayo po ginagawang standard ng mundo. So tayo po mga mananampalataya, sabi po in Ephesians chapter 1, verses 22 till 23, the church you see is not peripheral to the world. Hindi po sumasang-ayon o hindi po kumikilos ang church base sa kung ano yung sinasabi ng mundo. But it should be the other way around. The world is peripheral to the church. Hindi po yung tipong pag Sunday, since nasa church tayo, ang kilos natin maka-church. Hindi po, pagdating ng Monday till Saturday, still, we stand firm. Kung ikaw yung mananampalataya, ikaw yung Kristiyano, dapat alam mo, ikaw ang nagsaset ng standard sa mundo. Amen, church? Now, let me give you ito pong mga verses na ito. Deuteronomy 28:13, and the Lord will make you the head and not the tail. You shall be above only, take note, and not be beneath. So tayo po'y laging nangunguna. Hindi tayo sunod-sunuran ng mundo. Hindi komot ano yung uso, sumusunod po tayo. Hindi. Tayo po ang nagpapauso. Amen, church? Romans 12, verse 2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind.
Why? That you may prove what is that good and acceptable and perfect, in the perfect will of God. Now, this is something to think about. Tingnan niyo po ito. If the world will stand out, we Christians should be outstanding. If the world will be outstanding, we Christians should be the standards. Kasi po, the world should be peripheral sa church. Hindi po sumasang-ayon yung church sa mundo. Bakit? Kasi po, the Lord Jesus Christ is our sole standard. So paglabas natin ng church, nakikita po ng mundo na hindi tayo naapektuhan ng sinasabi nila. Bagkus yung mga sinasabi at yung gawin natin, nakaka-apekto sa mga tao. Amen, church? Nakita niyo po yung difference? So, ibig sabihin, tinatayuan natin, hindi yung pagdating lang ng Sunday, dito sa loob ng church, church boy tayo, church girl tayo. Ibang tipong, yes, dito pagdating mo sa church, hallelujah, pati bago ka pumunta ng church, nasa jeep ka pa lang, mama, bayad po, praise the Lord. Pagdating naman ng Monday, iba naman yung namumutawi sa labi mo. Hindi po tayo ganun. Tayo kahit po Monday till Saturday, ang laman po ng bibig natin, laman ng isipan natin, makadiyos pa rin. Why? Kasi ito po yung highest calling natin. Tinawag tayo. And we will set the standards to the world. Kasi the church is not peripheral to the world, but it's the other way around. The world is peripheral to the church. Amen? Church, parang tumahimik kayo. May nasabi ba akong mali? Amen, church? Amen. Now, going back po, mga kapatid, this is good news. Itong sakasakali po, no, tayo po nagkakamali, gaya po ng bata sa kwento natin. Alam niyo po ba ang Diyos natin ay hindi po nagtatago ng listahan ng ating pagkakamali. At pagdating ng panahon, ibubulalat niya, susumbatan ka niya. Hindi po ganun ang Diyos. Because ang pagmamahal po niya is very unconditional. Sabi po ng 1 Corinthians 13:5, it keeps no record of wrongs. And Hebrews 8 verse 12, for I will be merciful to their unrighteousness, and the sins and lawless deeds I will remember no more. Alam niyo po, ang Diyos natin napakabuti. And I believe it is our responsibility na sabihin sa mga tao, kasi po marami ako naririnig na kapahayagan sa ngayon, mga tagapagturo, sinasabi nila, pag lumapit ka sa Diyos, iisa-isahin niya ang mga kasalanan mo. Alam niyo, kapag tayo po ay tumayo sa ganung panuntunan, wala na pong mabubuhay sa harapan ng Diyos. Kung nagtatago po siya ng listahan nating pagkakamali, mamamatay po tayo, tita. Sabi ng Psalm chapter 130, verse 3, if you, Lord, should keep an account of our sins and treat us accordingly, O Lord, who could stand before you in judgment and claim innocence. But praise God, ang puso po ng Panginoong Diyos natin, it keeps no record of wrongs. Hindi siya nagtatago ng listahan, natalaan. Ikaw, bad trip ako sa'yo dahil ang dami mong ginawang masama. Hindi po. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Actually, sabi po ng 2 Corinthians 5 verse 19, that is that God was in Christ reconciling the world to Himself. So kapag tayo po ay lumapit sa Diyos, wala kang aalalahanin. Wala nang babalikan pa. Because sabi po once again ng Hebrews 8 verse 12, for I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their lawless deeds, I will remember no more. Why? Bakit hindi na po niya alalahanin? Because once upon a time, 2,000 years ago, lahat po na ating mga kasalanan, He remembered sa katawan na ating Panginoon. At doon po sa krus ng Kalbaryo, at lahat ng mga kasalanan natin, inimpute po niya sa katawan ni Jesus, once and for all. And Jesus cried out, it is finished. Hindi po niya sinabing, it is almost finished, but it is finished. So ibig sabihin, hindi finish ka na. Finish na yung kasalanan. Kaya po ang Diyos po, every time He looks at you today, He is smiling. Kaya po sa mga nanonood, sinasabi nila, bakit, Laverne, lagi ka nakasmile sa kongregasyon mo? Masaya kami. Kasi yun din po ang Diyos namin, masaya sa amin. Bakit may mga pastor na galit? Baka po yun ang pananaw niya, galit si Lord. Kaya kinakagali, siyempre, pinapagalitan siya ng Panginoon. Pinapagalitan yung mga membro niya. Sabi po na kasabihan, love people. Amen, church? Kapag alam nating mahal tayo, at may nagmamahal sa atin, nagmamahal din po tayo. Sabi pa ng kasabihan, hurt people. Kaya pala nananakit yung taong yun, kasi nasasaktan din po siya. Pero praise God, hindi na po kayo dapat masaktan dahil mahal na mahal po kayo ng Diyos. Now, balikan po natin itong kwento natin about the younger son, humingi po ng mana sa kanyang tatay na napakabait,
Nung hiningi po yung kanyang mana sa tatay niya, wala po siyang napakinggan na masama. Hindi niya sinabing, napakasalbahe mong bata ka. Sino bang nanay mo? Ba't ganyan ka? Hindi sinabi ng tatay. Because binigay yung kayamanan. Balikan po natin. At na-realize po ng batang ito, dito na tayo sa verses 18 until 19, still with Luke chapter 15. So ngayon, na-realize niya, naubos yung kayamanan niya, dito sa pinagtatrabahoan ko sa babuyan. Abay, wala akong makain at sinasaluhan pa niya yung mga baboy, nagreklamo po yung mga baboy. Pagkain namin to, inaagawan mo kami. And then he came to realize, sa bahay ng tatay ko, maraming kinakain at maraming natitira yung mga helpers namin doon. Now, he made the decision, sabi ng ibang mga tagapagturo, naku, nagkaroon ng repentance tong taong to. Actually, hindi po. Of course, repentance, kung bibigyan natin ng tamang definition yung word na repentance is change of mind, nagkaroon siya ng pagpapalit ng isipan. Babalik siya sa tahanan ng kanyang tatay, hindi dahil sa mahal niya yung tatay niya, kundi dahil Tom Goods na po siya. Alam niyo yung Tom Goods? Greek word po yan eh. Sa Tagalog ay gutom. Greek word, ano? Ancient Greek yan. Sabihin niyo po, Tom Goods. Di ba? So, Tom Jones na. Oh, Tom Jones. Ano yan? Geo vocabulary, Geo. Kung may Greek, mayroon Geo. Ha? So, Tom Goods siya. At na-realize na sa bahay ng tatay ko, pupunta ako doon. And then, para 100% tatanggapin siya ng tatay niya, he made a rehearsed speech. Di ba ganun tayo minsan kapag, halimbawa, pinatawag ka ng principal? Di ba gumagawa ka ng susulat ka pa, tapos kakabisaduhin mo? Para tiyak, maaawa yung principal sa'yo. Yun po yung ginawa ng bata sa kwento. And doon po sa rehearsed speech na yon, mababasa rin po natin, meron siyang proposal. Di ba ganun tayo sa Diyos? Para tiyak tayong tanggapin. Una, magpapapatak tayo ng luha dito, yung tipong may iyak ka. Gagawa ka ng rehearsed speech. And then, gagawa ka ng deal with the Lord. Lord, basta, pag nangyari itong gusto ko, paglilingkuran kita. Alam po ng Diyos yun. Now, tingnan natin kung ano pong tinitibok ng puso ng Diyos sa batang ito na napakapasaway. May kilala ba kayong kagaya ng batang ito? Huwag niyo nabigyan ng pangalan. Okay? Susundan natin ang kwento. Dito na tayo sa verses 18 until 19. Ito yung rehearsed speech ng bata. Sabi niya in verse 18b ng Luke 15, Father. So, Father pa rin ang kanyang pagkilala. No? So, di ba, before po natin puntahan ito, napag-usapan natin, I think it was 2 Sundays ago, nung bumalik yung bata sa kanilang tahanan, from afar, nakita niya, ang una nakakita sa kanya yung tatay, ibig sabihin, hindi umalis yung tatay sa kanya kinaroroonan. His father saw him. And then his father had compassion. Siya yung unang naawa. And then, his father ran to him. Siyang tumakbo. Ikalawang bagay na ginawa ng tatay na talagang kamangha-mangha, his father embraced him. Mind you, mga kapatid, amoy baboy po ito, nagtatrabaho sa babuyan. Hindi niya inalintana anong amoy ng kanyang anak. And his father kissed him. At pagdating po doon, nagkaharap na sila ng tatay niya. Imagine niyo po yung kwento. Ito na yung kanyang rehearsed speech. Father, I have sinned against heaven. Dinamay pa niya Diyos, no? Para medyo teleserye ang dating. Against heaven and before you. And then sabi in verse 19, I am no longer worthy to be called your son. So siguro dito medyo umiiyak pa siya. Make me like one of your hired servants. So ito yung kanyang proposal sa tatay niya. Para bakit? Para quits tayo. Para wala na akong marinig sa'yo. Okay, nagkasala ako sa'yo. Nagkamali ako. Ginusto kong mamatay ka na, pero wala na akong choice, wala na akong pera. O, para quits tayo, tay. Siguro ito pa yung nasa isip niya. Gawin mo na lang ako isa sa mga alipin mo. Na bakit yung mga alipin niya? Kasi alam niya, dun sa kwento, sa bahay ng tatay niya, na sobrang galante, even po yung mga helpers nila, pag kumain, maraming sumusobra pa. So kilala nung batang ito, na yung tatay niya, mayaman na, mabait pa sa mga helpers. Alam niyo po, yung totoong mabait daw nakikilala pag maayos makikisama sa mga helpers, di ba? Malapit sa mga gwardya. Pero yung mga taong, alam mo yun, mabait lang sa mga taong may posesyon, medyo duda ako dun eh. Makikilala natin yung mga tunay na tao. Even sa mga gwardya, mabait. Sa helpers, mababait. Yun po yung tatay niya. And then, take note ano pong sabi niya, ano yung kanyang proposal sa tatay niya? I'm no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. So ngayon, tingnan natin, ito na ang magandang kwento. Nung nagkaharap na po sila, ito na sinabi niya sa tatay niya in verses 21 until 22. Tingnan niyo po yung
pagkakasunod-sunod ng kwento. And the son said to his father, Father, I have sinned against heaven and in your sight. So tama, nasabi niya yung kanyang rehearsed speech. And am no longer worthy to be called your son. Now, sa harapan po ba ng Diyos, pag tayo po may sinasabi sa Kanya, alam niya na yung sasabihin natin susunod. Amen? Kasi nababasa naman ng Diyos sa ating mga puso, no? Now, natuloy kaya nung bata yung kanyang proposal? Alam niyo mga kapatid, his plan failed. Hindi naging successful yung plan niya. Kasi nung sasabihin na niya yung kanyang proposal, so imagine niyo magkaharap sila ng tatay niya. Father, I have sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. Siguro umiiyak pa siya, nakapikit siya. Alam niyo sabi ng tatay sa kanya in verse 19, But the father said to his servants, hindi na siya kinausap. Ano sabi niya? Bring out the best robe and put it on him and put a ring on his hand and sandals on his feet. Now, mamamangha po kayo dito. Ano dapat yung susunod na sasabihin ng anak? Make me like one of your hired servants. Gawin mo ako, ibilang mo ako sa isa sa mga katulong mo. Nung sasabihin na niya ito, siguro ginanon siya ng tatay niya. Tapos kinausap niya yung mga katulong. Sabi niya sa mga katulong, bring out the best robe and put it on him. And put a ring on his hand and sandals on his feet. Bakit sinabi ito ng tatay sa kanyang anak? Kasi alam na nung tatay yung susunod na linyang sasabihin ng bata, make me like one of your hired servants. By saying this line, sabi niya, bring out the best robe. Kinausap niya yung servants niya. As if sinabi niya sa anak niya, kailanman hindi kita magiging alipin. Ito yung mga alipin ko, kausap ko, maglilingkod din sila sa iyo. Mga kapatid, bilang anak ng Diyos, kailanman hindi po tayo magiging alipin ng Diyos. We are children of God. Amen? Wow! Nakita niyo po yung revelation doon? Nung sasabihin na niya, Father, make me like one of your hired servants. Sabi nung tatay, hindi niya na pinansin. Pagka Michael Jackson pa. Parang si Kuya Gio lang. Ano? Sabi niya ganon. No. Kinausap niya yung servants niya. Di ba? Now, take note, tingnan niyo pong ginawa dito ng tatay. Bring out the best robe. Hindi lang po ito basta robe, but the best robe. Now, pinapakita po ng tatay dito, kailanman hindi kita magiging alipin. Paano pinatunayan ito ng tatay sa kanyang anak? Inutusan niya yung servants niya and put it on him. Sayang, hindi ko nadala yung suit ko eh. Di ba, yung mga taong, mga dignitaries, paano sila sinusuotan ng suit? Pinapasuot. Nakaganon lang yan, yung mga yan eh. Sabi nung tatay sa kanya anak, hindi kita magiging alipin. Yung mga alipin ko, alipin mo rin. At sabi niya sa kanya mga alipin, put it on him. Hindi niya sinabing, kami na yung best robe. Oo, laki mo na, suot mo na, mag-isa ka na. Ganyan po ang tatay natin. Now, hindi po natapos dito. And, inutusan pa niya yung kanyang mga servants, mga alila, and put a ring on his hand. Kaya namang ilagay yung singsing. Sino po naglagay ng singsing sa kanyang daliri, sa kanyang kamay? Yung mga servants. Why? Because hindi kita magiging servant. Yung servant ko, servant mo rin. And put sandals on his feet. So may naglagay pa ng sandals sa kanyang paa. Wow! Church, ito po ang Diyos natin. May ginawa ba yung bata? Wala. Ano po ginawa niya? He just consented himself to be loved by his father. Siguro nakaganon lang yun eh. Okay, pagkasuot, sing-sing, paa. Na-imagine nyo po, pag nagbabasa kayo ng Bible, imagine niyo po. Ngayon, di ba sabi ko sa inyo kanina pa, ang Christianity is all about receiving from God. Wala tayong gagawin, let God be the blesser and us be the blessed. Nakaganon lang tayo, may taga-suot. Alam niyo po sino dito yung servant? It's a type of the Holy Spirit. He provides you with what you need. Amen. Nakaganon ka lang, And put the best robe. Put it on him. Nakasuot lang. Yung ring din, lagay lang. Sandals, kabila. Grabe. Wala tayong ginawa. You just have to consent yourself to be loved by God, by your Father. Wow. Hindi po ba, lalo kayo nai-love sa Panginoon? Now, tingnan po natin, ano yung mga gifts na ito na binigay niya sa kanyang prodigal son, sa kanyang pasaway na anak. Isa-isayin natin, best robe. Church, mind you, hindi po ito basta robe. It's the best robe na meron po yung tatay niya. Ikalawa, ring. Ikatlo, sandals. Now,
Galatians 4 verse 6, and because you are sons, church, you are sons, you are children of God. God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. So huwag niyo pong basta-basta nang tinatawag ang Diyos. Diyos! Hindi. Tatay, itay. Grabe ang pagmamahal sa atin ng ating Ama sa Langit. Now, tingnan po natin, yung mga niregalo. Once again, gifts. Pag sinabing regalo, binabayaran ba natin ng regalo? Hindi po. Tinatanggap lang, pinapaniwalaan, and then receive it, and then say thank you. Use it. Now, tingnan po natin, the Father's gifts and its significance. Anong significance? Bakit may best robe, may sing-sing, may sandals? Sa Biblia po, hindi po nagbibigay ang Diyos ng mga regalong to with no reason. May reason po ito. At doon po natin malalaman, bakit ito yung mga binigay ng tatay sa anak. At ito rin po ang natinanggap na natin. You have to be conscious na ibinigay na po sa atin ang mga gifts na ito. Pag sinabing gift, sa wikang Griego, charis. Kaya nga po grace. Undeserved favor. Number 1, best robe. Ano ibig sabihin po ng best robe? It signifies Jesus' righteousness given to us as a gift. So ibig sabihin, nung binigay sa kanya yung best robe na yon, sinasabi, matuwid ka na sa aking harapan, anak. No need for you to explain. Kilala ka ng Diyos eh. Romans 5:17b, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. So sinasabi ng tatay sa anak, dahil anak kita, maghahari ka sa aking kaharian, sa aking tahanan. Tatay mo ako, anak kita. That's the significance of the best robe. Now, ikalawa, yung ring. Ano naman ibig sabihin ng ring? It signifies right and authority that we are children of God. Are you happy, church? Happy? Talaga? Ba't hindi kayo nakasmile? You have to be happy. Ibig sabihin, binigyan tayo ng karapatan, mga kapatid, ha? John chapter 1 verse 12, but as many as received Him, yung Him dito si Jesus, to them He gave the right to become children of God to those who believe in His name. Eh ano naman yung sandals? It signifies our assurance that we are forever God's children and not slaves. So ibig sabihin, yung sandals ito, ibig sabihin sinasabi ng tatay, pwede mo lakaran ang aking tahanan. Yung nilalakaran, it belongs to you. Amen. Now, sabi ng Galatians 4:7, therefore you are no longer a slave but a son. And if a son, sa'yo ang lupain na ito sa aking tahanan, then an heir of God through Christ Jesus. Wow! So tayo po'y tagapagmana ng kanyang kayamanan. Bilang mga anak, yun po yung qualification lang. You don't have to do anything. Just have to be believing in Christ Jesus. Yun lang, yung qualification mo. Now, in those days, sa panahon ni Jesus, may dalawang klase ng sandals. Alamin natin kung ano po yung binigay ng tatay na ito. Yung dalawang sandals pong ito, in Jesus' time, yung first one is sandalon. Sabihin nyo nga po, sandalon. Pwede rin po itong sandalan. Sandalon. It's a slipper or sole pad used by common people. Ikalawa, hupodima. Sabihin nyo po, hupodima. Para nakakabisado natin. Ito ay shoes or sandals made from leather used by rich people. Now, can I ask you a question? Ano po itong sandals sa binigay ng tatay sa kanya anak? Sandalon or hupodima? Kasi mayaman yung tatay niya. Di ba? Now, tingnan natin. Luke 15:22. Yung pong sandals ito, in Greek, it's hupodima. Mayaman si itay. Amen. So, ang binigay sa iyo ng tatay niyo sa langit, hindi mo murahin. Sandalon. Hindi mo murahin na sandalon, but hupodima. Yung mga ginagamit ng mga rich people. Amen. Eh, ang tatay natin pinakamayaman. Siya ang nagmamay-ari ng lahat. Now, hindi po natatapos dito. Kung bakit po napasa kanya yung best robe, yung ring, and yung sandals, it's all because of the fatted calf. Di ba sabi ko kanina, may typology? Sino yung fatted calf? Luke 15:23, and bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. Alam nyo, yung fatted calf po dito, ibig sabihin, sabi ng ama sa kanya, nagbalik yung anak ko, magsaya tayo. Dalhin mo dito yung pinatabang guya. Pag sinabing pinatabang guya, hindi ito basta-basta guya lang. Hindi po ito yung guya na chocolate, ha? Agoya ba yun? Ito po ay, pag nagpataba ka ng guya, ibig sabihin, gagamitin mo sa isang special na tao at sa isang special na okasyon. So, ibig sabihin, pinakain mo ito ng masasarap na pagkain.
pasas, ano pa, steak siguro. Dahil special itong guya na ito para sa isang special na tao. At sa mata ng tatay niya, siya ay special dahil inilaan sa kanya yung guya na ito. Alam niyo po sino yung guya na ito? You have to look kung sino itong typology na ito. Na pinapatay niya sa harapan ng bata. So gusto ng ating Panginoong Diyos maging conscious tayo about this fatted calf who is Jesus Himself. Yun po ang typology nun. Si Jesus, ipinapatay. So dapat you have to be conscious na nakamit natin ang lahat na ito, best robe, ring, sandals, because of what Jesus did on the cross. Siya po yung pinatabang guya. Inilaan sa atin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Minahal niya ang kanyang bugtong na anak. Sabi na Matthew 3:17b, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Wala pong bahid ng kasalanan itong kanyang anak. Pero inilaan niya sa ating mga makasalanan. Why? Because you are special to God. You are special to your Father. Alam niyo ba't natin kinakantahan si Jesus? Holy, holy, holy. Because He is thrice holy. He did no sin. In Him is no sin. He knew no sin. Isa-isahin po natin ang mga talatang ito. 2 Corinthians 5:21. "For God made Jesus who knew no sin." Wala po siyang alam na kasalanan. 1 Peter chapter 2, verse 22, "Who committed no sin." He did not commit any sin. And 1 John 3:5, "And you know that He was manifested to take away our sins, and in Him there is no sin." So ito pong fatted calf dito, it's Jesus Himself. Napaka-espesyal na anak ng Diyos. Inilaan po para sa ating mga anak niya. So parang pag iniisip mo, no, bakit mo wawakasan ang buhay mo? Marahil meron pong nanonood sa atin, nagpaplano kayo mag-suicide. Bakit ka magsusuicide? Napaka-precious mo sa Diyos. Kasi po walang nagmamahal sa akin. Sa tao, marahil kayo po ay walang kwenta. Pero sa Diyos, inilaan niya sa iyo ang kanyang fatted calf, ang kanyang pinatabang guya, who is Jesus Himself. So ibig sabihin, mahal na mahal na mahal kayo ng Diyos. Isipin niyo po ayun, mga kapatid. Ha? Now, Romans 8:32, "He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things?" Kung hindi po niya ipinagkait ang kanyang pinatabang guya, sa tingin niyo, ipagkakait pa sa iyo ng Diyos ang mga temporal ninyong pangangailangan? Church, meron ba kayong problema sa love life? Pastor, hanggang ngayon wala pa akong love life. In due time, darating po yan. Amen? Pastor, wala pa akong ganito eh. Focus your eyes unto Jesus and all these things will be added unto you. Kung nilaan po sa atin ng Diyos ang kanyang pinatabang guya, bakit ipagkakait niya sa atin ang ating mga pangangailangan? Amen, church? Amen. So dito na po tayo. Let's go back to our question. What are the riches of God's inheritance in Christ for us? So isa-isahin po natin ano ito yung mga pinamana na sa atin bilang mga kaloob, karis, or gifts sa atin ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito yung answer po natin. The Father's gift to His prodigal Son. Best robe, mga kapatid. Number 2, ring. Number 3, sandals. Amen, church? So ngayon, once again, sabi po ng Panginoon sa atin, huwag natin gayahin yung batang ito. Kung kayo po nasa tahanan na ng Diyos, nasa pili na ng Diyos, alamin natin ang mga benefits natin in Christ Jesus. Huwag ka nang lumabas. Gaya ng ginawa ng bata, bumalik din naman siya eh. Huwag na po nating subukan yung ating mga sarili at definitely mapapahamak po tayo. Now, sabi po ng Panginoon in Matthew 6:33, mismong siya ang nagsalita, "But seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things," di ba napasa kanya po lahat? "And even the fatted calf." Actually, pag binalikan mo yung panganay na anak nagreklamo yung panganay na anak "Ang tagal ko nang nakapiling mo, Ama. Pero kahit payat na kambing, hindi mo ako binigyan." Alam mo, ito yung mga taong nasa law, na parang sinusumbat nila sa Diyos. "Ang tagal ko naglingkod sa'yo. Ni katiting na pagpapala, wala ako nakamit sa'yo." Para bang sinusumbatan nila ang Diyos. All the while, yung fatted calf, nandun lang. Bakit hindi mo hiningi? Yun ang problema ng panganay na anak. Nandun yung fatted calf And I believe maraming fatted calf doon. Hindi niya hiningi. Pero ang mindset ng panganay na anak, ni kambing hindi mo ko binigyan. Poor mentality. Now, let's go back to itong ating pinag-uusapan. Now, church,
Tingnan po natin. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Pag atin po ginawang top priority ang kingdom ng Panginoon, all these things will be added unto you. Ito po nangyari sa batang ito. Now, what's the kingdom of God? Ito po yung ating solution. Romans 14:17. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, that's the best robe. And peace, bring. So meron na siyang kapayapaan. Meron na akong karapatan at authority bilang isang anak ng Diyos. And joy, nasa akin na yung sandalyas in the Holy Spirit. Amen. Amen, church. And these gifts, ano po yung these gifts na ito, plural? Best robe. Ano po yung mga gifts na yon, church? Ring and the sandals were all given to us and righteously ours. So ibig sabihin, marapat lang po natanggapin natin. Righteously yours. Because, meron tayong righteous foundation. Because of the fatted calf who is a type of our Lord Jesus Christ that was slain at the cross. So lahat po ng mga gifts na ito, mga kapatid, para hindi na kayo lumabas sa bahay sa tahanan ng iyong ama, tanggapin na po natin ngayon. Be conscious of His love for you, church. So ibig sabihin, huwag na po tayong lalabas at sumang-ayon sa sistema ng mundong ito. Manatili po tayo sa kalinga ng ating amang Diyos. Because He loves you so much. At dahil mahal ka niya, ito po ang ginawa niya sa kanyang bugtong na anak. Romans 4:25. Jesus was betrayed and crucified because of our sins and was raised from the dead. Binuhay po siya maguli. Ano pong dahilan? Because of our justification. Kaya po marapat na ibigay sa inyong best robe, ring and the sandals, our acquittal, absolving us of all sin before God. Amen, church. So church, receive all of God's gifts to you in Christ Jesus. Inherit. Pag sinabing inherit, receive. Church. Nang sa gayon, tanggapin niyo po ito. Nang sa gayon, huwag na po tayo makiayon pa sa takbo ng mundong ito. Kahit anuman pong propesyon na meron kayo, pag lumabas kayo ng mundo, makikita dapat sa atin yung kayamanan na tinanggap na natin kay Kristo Jesus. Kaya po hindi nawawala sa atin ang ngiti. Bagaman napakadilim ng mundo, pero ang buhay natin nagliliwanag. Amen, church? Hindi yung tipong pag nakita mo na yung mga kabarkada mo, nakakalimutan mo ng Kristiyano ko, hindi. Huwag niyo po tatanggalin ito. Inherit all of God's gifts to you in Christ Jesus. Amen, church? So before we sing this song na pinrepare po na ating worship team, I would like to encourage and invite ito pong ating mga kaibigan online. Kung kayo po yung wala pang relasyon sa Panginoong Hesukristo at gusto niyo pong ma-inherit o ma-receive itong mga gifts na ito po ay mapapay sa inyo righteously. If you agree with God, receive Christ as your Lord and personal Savior. At paniwalaan po sa inyong puso that He was raised by God on the third day mula sa kamatayan. And you shall be saved. So, please pray this prayer with me. Sabayan niyo po ako, manalangin po tayo. Buksan ninyo ang inyong mga labi and say this from your heart. Sabi mo, O Diyos, Ama, kinikilala ko po na ako'y walang lakas at kapangyarihan na iligtas sa aking sarili. Kaya naman tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, winakasan na ang mga kasalanan ko. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli bilang patunay na ako'y pinaging matuwid na sa iyong harapan. Salamat po sa kaloob mong kaligtasan dahil naniniwala po ako na inilaan mo na sa akin ang best robe, ring, and the sandals. And these were made possible through the finished work of your Son on the cross. Thank you, Father God. In Jesus' name I pray. Amen and amen. So kaibigan ko, kayo po'y sumunod sa panalangin ito. Believe that you are now a child of God. At kayo po'y tagapagmana ng mga pagpapalang ito. The best robe, the ring, and the sandals. Amen, church. Tayo po tayo. At before we pray, kanta muna tayo. Papurihan natin ang Panginoon. Buksan po natin ating mga labi as we sing this song. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Who will never fail. Who will never fail.
trust in God, my Amen. Savior, the one who will never fail. He will never fail. Once again, church. Come on, church. I trust in God, Open your mouth. my Savior, Sing the song. Thank you, Lord. will never fail. He will never fail. Mga kapatid, once again, sabi ng song, you have to put your trust in God because He will never fail. Kaya po tayo mga mananampalataya, hindi na po tayo once again nakikipaka. Hindi na tayo nakikipagsapalaran. Hindi na po tayo sumusugal sa buhay na ito because if you put your trust in God, kapag inuna natin, ginawa natin priority, ang kingdom at ang katuwiran ng ating Panginoong Jesus, all of these things na hinahabol ng mundo will be added unto you. At dahil kayo po ay pinagpalang lubusan ng Diyos, pansinin niyo po, nagiging mapagbigay pa po kayo. Hindi kayo nagiging masungit. Believing na lahat ng ating pagpapala ay tinatamasa natin sa Diyos. Amen? Pero yung mga tao sa mundo na nakikipagsapalaran at pilit nilang inaabot at talaga namang sumusugal, talagang tumataya para makamit yung mga kailangan nila sa mundo, itong mga tao ito masungit. Pero tayo hindi. Kasi alam natin saan nagmumula yung ating blessing. Actually, hindi lang siya basta blessing. Grace po siya, undeserved favor from God. Kaya mga kapatid, you have to put your trust in God because He will never fail you. Amen, church? Marahil, no? Meron tayong nanonood din, even online. Marahil sabi mo sa buhay mo, sabi mo sa Diyos, bakit ganun, Panginoon? Lagi na lang ako nakikipagsapalaran because you're not putting your faith, your trust in God. Yung trust mo na sa sarili mo. It's about time, church. Huwag na po tayo makipagsapalaran. Huwag kang sumugal sa buhay. Hindi po ito ang buhay ng isang mananampalataya. Huwag mo gayahin yung bunsong anak sa kwento, sa parabola. Nakipagsapalaran siya sa mundo. Tapos na po iyon. Now, subukan mo naman ang panuntunan sa iyo ng Diyos. But seek first His kingdom, God's kingdom, and His righteousness, and all these things will be added unto you. Mas madali po ang buhay. As a believer, as a Christian, all you have to do, gaya po ng ginawa ng bata, nung pinagila po sa kanya, pinahatid yung mga pangangailangan niya. Actually, hindi naman niya hiningi ito, but sabi ng tatay, bring out the best robe. Haganon lang po siya. And put it on him. Pinasuot lang. And put a ring on his hand and sandals on his feet. Wala tayong ginawa. Recipient lang po tayo. So church, I would like to encourage you today, ano man po mga kabigatan ninyo sa buhay, huwag po tayo makipagsapalaran. Put your faith in God. Put your trust in God. And let's pray. Para maibsan na po ito. Ayaw lang Diyos sa papagod ka because He loves you so much. Amen, church? So, mananalangin po tayo and I pray for you. Panginoon, aming Ama, aming Diyos, salamat po sa napakagandang mensahe hatid po sa amin. And thank you also, Lord, by giving us this song, napakaganda paalala. Whenever we put our trust in You, You will never fail us. At Panginoon, tested na po ito. Kaya po marami po sa mga kapatiran namin marahil nanonood online. Kung bakit sila po ay hindi nananagumpay sa buhay, it's because they put their faith and trust in their sa kanilang mga sarili, in their selves, Lord. And that's doomed to fail. But Lord, I pray na bigyan po nila kayo ng pagkakataon sa ngayon. Ibibigay nila kanilang pagtitiwala sa inyo. As you promised, Lord, that You will never leave them nor forsake them. Salamat, Panginoon. Salamat. Dahil nasa amin na po ang lahat ng aming mga kailangan that pertains to life and godliness. Lord, help us, Lord, to have this revelation na kami po ay hahayaan namin na kayo po ang tagapagpala at kami po mga anak mo ay mga pinagpala na. Salamat, Panginoon. The more po na nauunawaan po namin ang mga katotohanan ito, magiging pagpapala rin po kami sa tao, sa aming mundo, sa mga tao sa paligid namin. At Panginoon, dahil naniniwala kami sa katotohanan ito, hindi na po kami makikipagsapalaran, hindi na kami susugal sa mundong ito, believing that You have provided everything for us because, Lord, You love us so much. Salamat po. Salamat.
At anuman pong pangangailangan ng kapatid na ito. Kapatid, sabi ng Biblia, be anxious for nothing, but by prayer and supplication with thanksgiving. Ngayon pa lang po mga kapatid, magpasalamat na tayo sa Diyos, believing that He has blessed you already. He has provided you kung ano pong kailangan natin. So, church, magpasalamat na po tayo sa Panginoon. Aming Ama, salamat po dahil tinugon mo na aming mga panalangin. Kaya naman sa iyo lamang po ang lahat ng papuri at pasasalamat, pagsamba sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen! Amen! Stay blessed, church! See you next Sunday. Amen. We thank you, Lord, for fresh revelations today. I learned a lot. How about you? Let us know down in the comments below your favorite takeaways from today's message. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offerings. However, let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new here at Solution Grace Church and you consider us your home church now, here are the ways to give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, or if you are outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving of our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Bettina, and we hope to see you next week. Keep this in mind. We are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.